Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning. Maraming salamat, Pinoy Gising. Sa panggigising. Oras po natin, ganap na alas 5:14. At oras po na ating programang Todo Balita at Komentaryo. Paghatid po natin mga balita mula sa ibang dagat sa ating bansa at sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Kaaron Liway Iparagire. Dumako tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. 5 billion ari-arian ng mga dawit sa flood control scandal binakuran. Todo Balita. NBI kakalkali ng sunog sa DPWH. Rimulya na bulaga sa binasurang pork barrel case. Martires sinikreto graph ni Villanueva. Todo Balita. PNP kasado na sa mga missing sa Bungero. Suspect atong ang Gretchen Barreto namumurong damputin. Todo Balita. Balita sa ibang dagat, eroplano sa Venezuela bumulusok, 2 patay. Todo Balita. Balitang lokal, 23 blood bags nakalap na sa RHU-3 Mobile Blood Donation Drive. Todo Balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Higit sa 5 bilyong halaga ng bank account at iba pang assets ng mga individual at kumpanyang iniimbestigahan sa flood control scandal na naka-freeze ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Isiniwalat ito ni AMLAC Executive Director Matthew David matapos pirmahan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng AMLAC at the Department of Public Works and Highways nitong Huwebes. Sa kasalukuyan niya umaabot na sa 1,671 bank accounts, 58 insurance policies, 163 motor vehicles, 99 real properties at 12 e-wallet accounts ang naka-freeze sa utos ng Court of Appeals. Hindi sinawalat ni David ang pangalan ng mga individual o korporasyon na inipit ang kanilang mga ari-arian. Magsasagawa ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pagkasunog ng gusali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City noong Miyerkules. Ngayon po babalik po ang aming team kasamang forensic investigators para malaman natin kung ano ba talaga ang sanhi. Bakit nagkaroon ng ganoon? Wika ni NBI Chief Jaime Santiago sa isang interview. Noong Miyerkules ay kinalampag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang NBI na magsagawa ng investigasyon sa sunog sa DPWH building upang malaman ang sanhi ng sunog at kung sinadya ito. Sa inisyal na pagsisiyasat, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng gusali dakong 12:39 PM dulot ng Octopus Electrical Connection. Ganun po, mga unsafe, improper, hazardous, use multiple electrical cords and extension wires. Doon po nagsimula sa Adni Santiago. Kinumpirma rin ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi sumabog na computer kundi short circuit ang sanhi ng sunog sa kanilang gusali sa Quezon City.
Susunod ang Malacanang sa utos ng Supreme Court kaugnay sa issue ng writ of kalikasan na may kinalaman sa flood control. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa utos ng Korte Suprema na sagutin sa loob ng 10 araw ang inihaing petisyon ni Atty. Edna Soloriquez. Kabilang sa pinasasagot sa petisyon bukod kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang Senado, Kamara de Representantes, local government units at mga pribadong kontraktor. Kung sila ay pinapagawa ng response of reply patungkol sa petition for issuance ng writ of kalikasan, tutugon ng Pangulo pagtiyak ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro. Batay sa petition ni Soloriquez, inubligan nito si Pangulong Marcos Jr. na gamitin ang kanyang control sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa malawakang paglilinis sa kapaligiran at isa publiko o gumawa ng master plan para sa flood control sa bansa. Inalerto na ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group at mga lokal na pulisya na maghanda sakaling ilabas na ang warrant of arrest laban sa mga akusado sa kaso ng missing sabongeros. Kabilang sa kinasuhan dito ay negosyanteng si Claire Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Sinabi ni Nartates na inihahanda na ng PNP ang security at monitoring measures upang matiyak na maayos na may patutupad ang mga arrest order kapag inilabas na ito. Noong Martes, siniwalat ng Department of Justice na submitted for resolution na ang murder complaint laban kay Atong at iba pang individual na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Isiniwalat ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na submitted for resolution ng kaso dahil nagdesisyon na ang mga complainant na hindi na sila sasagot sa counter affidavits ng mga respondents. Umabot sa 57 respondents na naghain ng mga counter affidavits, kabilang na sina Ang, Barreto at dating National Capital Region Police Office Chief Retired Police General Jonel Estomo, kung saan mariin nilang itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanila. Balita sa ibayong dagat, 2 katao na sawi matapos bumagsak at sumabog ang isang maliit na eroplano habang nagtitake off sa Paramillo Airport sa estado ng Táchira, Western Venezuela noong Miyerkules ng umaga. Ayon sa ulat ng El Nacional, bagya pang nakalipad ang Cheyenne model plane bago biglang lumiko pakaliwa, nawala ng control at bumagsak sa pakpak nito bago tuluyang sumiklab. Sa inisyal na investigasyon, maaari umanong pumutok ang gulong ng eroplano bago ito nawala ng kontrol. Ayon sa ulat, ang eroplano ay konektado umano sa mga logistics operation ng gobyerno ng Venezuela. Samantala, hindi pa kinikilala ang mga biktima habang inimbestigahan ang insidente. Sa karagdagang ulat, sa ibayong dagat, magkasamang nagdasal sina Pope Leo XVII at King Charles III para sa makasaysayang pagbisita sa Vatican ng huli, kung saan siya ang unang British monarch sa loob ng kalahating milenyo na nanalangin ng publiko sa Santo Papa mula nang maghiwalay ang Church of England sa simbahang Katolika noong panahon ni Henry VIII. Kasama niya si Queen Camilla na nakipagkita kay Pope Leo XIV, ang unang pagkakataon mula ng umupo ito noong Mayo. Ginanap sa Sistine Chapel kahapon ay economical service na may temang pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa Buckingham Palace, ang 2 araw na pagbisita ay mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ugnayan ng Church of England at simbahang Katolika.
Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Isang mobile blood donation drive na ginanap kahapon, October 23 sa Barangay Maliwer, Covered Court sa pagtutulungan ng Bayambang Rural Health Unit at Philippine Red Cross San Carlos Chapter. Ang mga donors ay dumaan muna sa medical screening bago payagang mag-donate upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Ayon sa tala ng RHU3, umabot sa 23 ang successful donors mula sa mga nagpa-register na at na-screen. Layo na aktibidad na makapagligtas ng buhay sa mga pasyente na nangangailangan ng emergency blood transfusion o nasa kritikal na kalagayan. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na makisa sa masumusunod o sa susunod na bloodletting activity sa bayan. Samantala na puno ng saya at aral ang unang araw ng stress debriefing team building activity ng LGU employees na dadaluhan ng 8 batches ng mga empleyado. Layunin ng programang ito na balansin ang buhay, pamilya at trabaho habang pinapanatili ang kalusugang pang-psikolohikal at pinagtibay tiwala at pagtutulungan ng bawat partisipante. Matapos ang team building activities, nagkaroon din ng stress debriefing at refleksyon na nagbigay diin sa halaga ng mental health. Fake news o maling impormasyon ang umano'y nakatakdang paniningil ng mga ospital sa Pangasinan sa ilalim ng Business Economic Enterprise dahil patuloy ang zero balance billing para sa basic accommodation wards sa mga pagamutan ng lalawigan. Lahat ng Pangasinense may bibigyan ng sapat, dapat, may kalidad at patas na pagtrato sa pasyente sa ilalim ng Business Economic Enterprise. Bagamat papunta ang 14 na pagamutan ng Pangasinan sa ilalim ng Economic Enterprise para sa mas magandang serbisyong ilalaan kung saan magkakaroon ng mga opsyon sa pagpipili ang serbisyo ang mga pasyente, mananatili ang pagpondo ng lalawigan sa mga pagamutan. Ang pagpapas sa ilalim sa Economic Enterprise ay upang maibigay ang dekalidad na serbisyo alinsabay sa serbisyo ng isang pribadong ospital para sa mga nakabayad o nakakabayad ng mga pasyente. Kailangan rin magkaroon ng dagdag na kita ang mga pagamutan ng lalawigan upang hindi lamang nakaangkla sa mga nakukuhang tulong at PhilHealth. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na programang pangkalusugan ni Governor Ramon Gico III para sa mga moderno at dekalidad na serbisyo, pagpapalawig sa mga ward ng ospital at lalong ma-upgrade ang bed capacity ng mga pagamutan. Kalusugan ang pinakaunang tinututukang programa ng administrasyon ni Governor Gico dahil aniya nakasalalay sa malusog na mamamayan ang progreso ng lalawigan kaya tulang Pangasinense ang dapat maiwan pagdating sa usaping pangkalusugan. Nasa 20% din ang nakalang pondo ng lalawigan para sa mga pagamutan ng Pangasinan kung saan nasa kabuang budget ng lalawigan sa 2026. Sa ating balitang sports, nabahira na aksidente ang kampanya ng Pilipinas sa ginanap na triathlon sa umaga ng opening ceremony ng Asian Youth Games matapos masangkot si Juan Aro Ramos sa disgrasya na ginaganap sa kompetisyon nitong Huwebes sa Sofitel, Bahrain. Nagtamo si Ramos na maraming gasgas at galos sa buong katawan, kabilang kanyang kanang braso at binti, matapos tumama sa deck na ang kanyang gulong ay naputulan ng isang na sa maigpit na pagliko sa karera na nagtatampok ng 39 na mga batang triathletes. Ang 15 taong gulang na si Ramos ay umahon sa tubig sa ikasyam na pwesto at dumikit sa unahan sa yugto ng pagbibisikleta na siya ay may tila na sagasaan na isang reflective road stud na naging sanhi upang sumemplang at tuluyang mabangga. Dinala siya sa Bahrain Defense Force Hospital. Kinakailangan ilipat ang mga cone pagkatapos ng ilang insidente na bagyang nagpabago sa kurso. Ngunit sinabi ni Triathlon Association of the Philippine Secretary General Ting Hoson na hindi nila masisisi ang mga resulta sa mga bagay na ito. Sa banyang kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo nyo po tagapagbalita ko po si Susan Valdez daw kantabay po natin si Ka Edwin Inong.
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Oras po natin, ganap na alas 5:30. Welcome po sa ikalawang bahagi nating programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. At araw na po ng Biyernes ngayon. Ngayon ay October 24. Malapit na ang... Babalisan ako sa 17 katatapos ng sweldo ko. Lawari. 24 na malapit na matapos ang ang buwan ng Oktubre. Oo, kahapon pagpunta ko ng Alaminos, may mga kumukutitap na. Yung ang tawag nito, mga decoration sa bawat office. So, pagpasok ko sa CI office, kangko, pero taka muna, ano ba to? Pasko o ano? Pasko o undas? Undas, kandak. Iba yung tema nila ngayon. Ano to? Bakit parang Pasko yun? Frozen. Ayan. Okay. Frozen. Wala siyang siguro di ba yung sinasabi nga nila meron yung, ewan ko lang, di ko pa natanong bakit Frozen. Kasi nga yung iba, di ba sinasabi nila, bakit kapag undas, parang nakakatakot. Oo, yung bakit puro nakakatakot ang nilalabas. Yung mga souls, hindi naman. Kasi All Souls Day tsaka All Saints Day yung sinaselebrate sa first. Ewan ko alin doon, yung November 1 o November 2. Kasi I think November 2 yung All Souls Day. Ayan, so All Saints Day yung All Saints Day ang November 1. So Saints, bakit nga puro mga multo, nakakatakot, may mga So siguro start na rin yun ng realization, pagbabago. Pero hindi ko alam bakit. Kasi nga sabi ko, okay, maganda yung niya. At least wala ka nakikitang yung mga cobweb
Di ba pag mga cobweb, tapos mga lumilipad, mga ano yung mga may walis, yan babaeng lumilipad, ganun. Si Eng-Eng. Tsaka si Ong-Ong. Si Eng-Eng yan yung ano nun, sa gabi ng lagim. Pero ngayon napalitan na siya. At saka sa abroad, 'di ba, sa US, sa ibang bansa, nagti-trick or treat Yung mga bata, lumalabas sila, pumupunta sa mga bahay, at trick or treat, may mga naka-ready na mga na mga candies, mga goodies. Pero naka-outfit yung mga bata. Naka-outfit sila pero happy event. Pero dito naman, sabagay nag-change ang ang kasal, 'di ba? Meron nang nag-theme ng black. Tapos doon pa sa sementeryo. So kumbaga, nag-iba yung likes. Kanya-kanyang trip. At tapos yung Zumba, ayan, di ba? Pag si Zumba Tawil. Ayan, yung kanyang pag November 1. Yung kanyang costume, yung kanyang attire, si Kamatayan. Na yearly, binabalik niya yun. Yun na yun. Hindi siya nag-change outfit. Tipid siya. At saka yun. Tsaka may anong tawag nito, competition para sa nakakatakot na costume, parang gano'n. Na merong category para sa mga bata, para sa adults, para sa senior citizen. Nakalaunan, meron yung mga batang marungis. Na andun lang, pakalat-kalat, nangihiki. Ayan, yung mga susunod, very natural yung kanyang sunod na taon, kasali na siya. Pero yun, yung ilan sa mga pinaghahandaan. Plus, syempre, dito sa Pangasinan, Daraman, kilala naman na pinanggagalingan po niyan ay dyan sa Aguilar, sa Bugalyon, kasi meron yung ilang farmers na sadyang merong bahagi ng kanilang bukid na tinataniman nila ng malagkit. So part ng Undas, celebration ng Undas, ang Daraman. Ayan. Tsaka siyempre yun, yung mga nagtitinda ng kandila, nabubuhay yung kanila negosyo, mga bulaklak. Pati kandila, nag-evolve na rin. Meron yung scented, may dekorasyon, at dahil maganda siya at mahal, inuuwi na rin. At saka meron na rin yung tawag doon. Yung Di-battery na. Kasi daw mahirap mansulsul. Mag-ilaw dyan sa sa mga sementeryo at mahangin. So yun na, di-battery na. Yun na, mukha na siya talagang kandila. At saka yung mga meron na rin gumagamit ng nagdadala ng mga flowers na hindi natural. Na maganda rin. Maganda rin. Nare-recycle po nila. Kasi pag tatapon nga rin naman yung tapos ang mahal-mahal. Ang mahal. Pag kumikita yung mga nagninegosyo, nag-i-invest, nagkakapital sa bulaklak, kumikita sila. Lang naman para sa mga negosyante ng bulaklak. Dalawa lang naman yan. Kikita siya ng malaki, o malulugi o sakto lang. Kasi marami nga, lahat sila, yan ang negosyo nila. At saka yung mga kandila rin. Well, anyway, ang bilis ng araw, yun nga, asan yung ating countdown dito? Wala ka, Edwin. Pag si meron, nakalagay. Ayaw pa lumabas yung natin dito Todo balita pa rin. Ayaw lumabas yung mga mukha natin, nakatago. Meron nga yung kausap ko kahapon. Si Sir Willie lumibaw, sabi niya, bakit parang di ko kayo makita sa Facebook ng 2 araw na, sabi niya. Kikita ko naman, baka delay. Kasi nag-i-scan daw siya sa iba't ibang station at hindi niya nakakalimutan ng DWIC. Pero pag si Ka Edwin, wala tayong mukha. Yan, todo balita lang nakalagay dyan, tsaka pangalan natin. Kahapon, dalawang events yung pinuntahan ko. Ito yung public hearing ng draft ordinance ng lungsod ng Dagupan, draft ordinance number 40/2025, an ordinance prescribing a new tricycle fare matrix, prohibiting fare contracting and providing regulatory safeguards for the city of Dagupan, repealing or amending all consistent in ordinances thereof. So yan yung talagang pinatapos ko to. Buong umaga hanggang, I think, umabot siya ng 1:00. Very good. Tapos hapon naman, pinuntahan ko naman yung invitation ng kaibigan natin. Ito naman yung 2025 Empowering Thousands of Industries. Meron yung isang team na pupunta sa China, 28-29 yata yun, para naman makipag-compete. Ito Artificial Intelligence, AI. So, Smart Market AI Links Asia. AI, empowering regulatory modernization and high-quality service development. Yung entry nila,
ito ay magagamit ng mga fish pond o fish pen owners. Artificial intelligence. Sabi niya, meron yung mga traditional na mga nagmamay-ari ng mga fish pond. Ito yung mga matagal nang nagkukumpuni ng bangus. Alam nila kung kailan po pwede nang i-harvest yung kanilang mga alagang Through AI? Bangus. Yun yung mga traditional, yung marunong sila. Alam na nila. At saka yung quality ng tubig. Yung AI naman, meron silang dinevelop. Nag-umpisa, sabi ni Sir, nag-umpisa sila 2016. Hanggang na-compete nila, nagpe-place sila second. Patuloy yung kanilang innovation hanggang ito finally. Ito naman ay para siya, floating siya. So meron siyang sensors, meron siyang camera, solar. Yung data na makukolekta nun, didirekta pupunta sa kanilang computer. So makikita niya doon, lalabas niya kung ano na yung sizes ng bangus, ano yung quality ng tubig, makakatulong sa mga nagmamayari ng fish ponds. So yun yung kanilang i-compete. So 2016, inuuna nilang dinevelop. Plus ano na rin, nailapit na rin daw nila sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at may mga recommendation din ang BIFAR. So, 5. Ilan ba yung members ng team? 5. At pupunta sila sa China. All expenses paid. So, yung mga expert na to, sina Sir Jonathan Quiles, si Sir Gelson Lanto, at ang kanyang asawang si Ma'am Rochelle Lanto, si Ma'am Girly, Raisa Reyes, at saka si Sir Elmar Noche, na hindi ko mabasa yung mula naman sa Pangasinan State University. Kumbaga, ito yung mga matatawag nating mga inventors, pero sila naka-dedicate sila sa artificial intelligence, AI. Sabi nila, very educational yung kanilang may mga lectures. Lahat naman tayo AI na gagamit natin yan everyday. Isa na dyan, syempre, itong Facebook, artificial intelligence. Pero ang sabi, yung isang speaker na gumagamit ng AI, ingat po kayo, huwag niyong ilalagay dyan yung mga informations about you, dahil kung pinag-aaralan nyo yung artificial intelligence, pinag-aaralan ka rin niya. Pinag-aaralan ka rin niya. So, yun po yun. Yung sa umaga, yung chairman ng Committee on Transportation, si Councilor Marvin Fabia. So, andun yung ilang councilors din. Sino ba yung Councilor Carlos Reyna, Councilor Jigsin, Councilor Michael Fernandez, Councilor sino pa? Joey Tamayo. Dumating din pero nagbigay lang ng mensahe si Vice Mayor Brian Qua. Kailangan tutukan po natin itong proposed ordinance patungkol sa bagong tricycle fare matrix. Na maganda yung yung mensahe kahapon ni dating Councilor De Venecia, na sabi niya, pag-aralan yung maigi, sabi niya sa mga councilors, dapat win-win. Okay sa mga tricycle drivers and operators, plus syempre hindi mako-compromise yung riding public. So yung initial nga, ang proposal, 20 pesos sa regular shared ride, 20 pesos per passenger every 2 kilometers, plus 10 pesos every succeeding kilometer. Yung special hire, ito naman yung mga nasa terminal. Ulitin mo nga, magkano? Ito yung proposal, 20 pesos. Actually, ito na yung ngayon eh. Yung dati. Yung existing. 20 pesos per passenger, ito yung binago nila every 2 kilometers. So, ni-reduce yon mula sa existing ordinance na 3 kilometers. Kung maalala nyo, dati 4 kilometers yan eh. Tapos inamend. Ibinaba sa 3 kilometers. Binawasan nila. Ngayon, binawasan pa muli sa 2 kilometers. Tapos 20 din. Tapos 20 rin. So, yung pagbabago doon, yung distance. Naku. Plus 10 pesos every succeeding kilometer. Tinanong ko nga, para sa ma-visualize namin, from Jollibee traffic area hanggang saan sa Arellano yung 2 kilometers. Hanggang sa lampas ng ng tulay sa may Dawal. Silverios. Ako na-imagine ko hanggang Silverios. So, maiksi lang po yun. May nag-propose, yung special hire, ito yung mga... Pero para sa kanila, malayo na yun. Oo, syempre, para sa kanila. Malayo na yun. Oo. Pero yung special hire, ito yung mga nakapila, yung mga toda, one passenger ay 30 pesos for every
for every 2 kilometers, 1 passenger. Pag 2 passengers, imbis na 30 per person ay 25. Parang Alaminos. Oo. Pag 3 to 4 passengers, magiging 20 pesos per each per 2 kilometers plus 20 pesos every succeeding kilometer. May proposal yung TODA dito sa may terminal, dito sa may 5-star and Solid North. 50. Sa ano to? Sa special hire. Sabi na, napakataas nun. Meron namang proposal na 40, merong 30. Sabi naman ng committee, pag-aaralan nilang maigi, pero yung maganda rito, mandatory na yung discounts. Kasi wala namang bibigay ng discount sa tricycle, di ba? Wala. Ayan, magiging mandatory yung 20% discount sa senior citizens, PWDs, at saka mga estudyante. Nako. Na may valid ID. At saka discount, yan, ang dami pang mga point. Pero ang ano kasi doon, ang pinakamarami doon sa audience, mga tricycle drivers. Mm-hmm. So anong reaction? Siyempre gusto nila mataas. O anong ending? Wala pa kasi nung nagtanong ako, yung first na tinanong ko kay Mr. Chairman, Councilor Marvin Fabia, kung yun ba ang first and last na public hearing. Sabi ko sana hindi, dapat magkaroon pa. Kasi kung titignan mo yung composition ng participants, actually ang dami nilang prepare na upuan. You can just imagine hanggang dun sa malapit sa bungad, pero ang dumating lang, ang naupuan lang baka yan kasi yung wala pang kalahati. Yung mga wala kasing pake, tapos pag nagrereklamo, tapos parang bahala na kayo. Sa riding public ang andon yung mga officers ng Federation, PTA Federation, presidents ng PTA sa iba't ibang schools. Yung Lions Club ni na Sir Alex de Venecia at meron pang ilan. Kumbaga, kung titignan mo, dapat andun. Iniisip ko nga, dapat merong representatives mula sa mga BHW, mga 4Ps, mga solo parents, etc. para marinig talaga yung boses ng riding public. Kaso open naman kasi invitation. Oo. Wala namang dumalo. Pero yung ako naman, ang ko doon, sana wag nang ganon yung realistic na ilagay nila, wag na yung 2020 na yan kasi hindi naman talaga yan sinusunod. At saka kung papaano yung more on yung penalty clause. Present yun, andun si Attorney Aurora Valle, ang legal officer, at yung bawat tanong sinasagot naman niya. At saka yung penalty clause, nakalagay doon. Pero ang sabi nga, importante, may implement talaga. Andun din si POSO Chief. So yung first offense, 500 sa driver, 500 sa operator, plus written warning and orientation. Second offense, 1,000 sa driver, 1,000 sa operator, plus 3 araw na suspension from terminal dispatch. Third offense, 2,000 sa driver, 2,000 sa operator, plus 1 to 2 weeks suspension. Fourth offense, franchise review with possible cancellation for repeated or gross. Dapat yung fourth, cancellation na agad. Pero ang tanong dyan, i-implement ba yan o kaya susunod ba ang POSO? Siguro yung mga POSO dapat iwasan na nila yung kanilang yung kanilang pakikipagkaibigan sa mga sa mga tricycle drivers, sa mga drivers para at least ma-implement nila yung dapat i-implement. Or kung susunod ba sila kung may mga reklamo, matutugunan ba nila yung mga reklamo? Kasi ilang beses na nga tayo nasubukan na natin nagreklamo, pero walang aksyon, kaya hindi na nga tayo nagrereklamo. Hanggang na lang, sige, kimin mo na lang yung sama ng loob mo doon sa kawalang aksyon ng ating ng otoridad dito. Pero yan, good start yan. Sana din, may penalty clause din against against mga tamad na yung hindi ka tutugunan. Yung hindi sila action. Itinanong ko kay POSO Chief Arvin kung this year kung ilan yung nagreklamo, dumulog sa kanilang opisina at ilan ang naaksyonan. Ang sagot niya, marami. Kaya lang yung iba kasi, yung kino-complain nila, walang decal number o kaya colorum. Kaya hindi nila mahanap. Basta marami. Oo. So sana yung mga yan, kung yun yung kino-complain lagi, yun din sana yung aksyonan din sana nila. Which is nakikita natin na hindi. Yeah, wala silang ginagawa. Pero ito nga, sabi nga natin, good start. Kung sino man nagpasimuno, ang committee, ang humingi daw, yung grupo ng TODA.
Yun yung request nila sa sa Poso. Si Poso dumulog sa nilapit naman niya sa Sangguniang Panlungsod. Mabuti naman sila na yung dumulog. O siguro hindi kasi dumulog sila kasi ang nila, yung binabasehan kasi nila fame matrix, mababa daw. But in reality, pag maningil naman talaga sila, napakataas. Kaya lang, importante po to, good start nga kasi sa riding public, alam natin kung ano yung minimum. Magkano na talaga. Pag sakay mo, hindi ka na makikipag pakiramdaman kay driver. Oo, kasi tayo, hindi na natin alam kung magkano ang kung starting. Kung astig ba si driver, kung aawayin ka ba niya, o ano yung magiging ending ng pagsakay mo. So, yung dito sa lungsod ng Dagupan, ayon kay Poso Chief Arvin, ang approved na bibigyan ng franchise o bilang ay 3,450. Pero sa kasalukuyan, ang may franchise na tricycles ay 2,853 franchise. Tinanong kung ilan ba sa tingin nila, ilan ang kolorum na namamasada dito sa Dagupan. 250 daw. Yun, 250. Ayan. Pero pagpapatuloy natin yan sa ating pagbabalik, oras po 61 days pala to go before Christmas, alas 5:48. Time. It is now 5:48. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Oras po natin, ganap na alas 5:51, 9 minutes before 6 a.m. Sa mga papasyal po sa mga sementeryo at merong advisory mula sa Eternal Gardens to, ka Edwin. Park visitation hours, October 30, pwede na kayong dumalaw, 6 a.m. to 6 p.m., 31, 6 a.m. to 7 p.m., November 1, 6 a.m. to 10 p.m. at ang November 2, 6 a.m. to 7 p.m.
Wala munang libing mula October 30 to November 3. Nako, yung mga naka-schedule na magpalibing sa biglang suspended. Wala muna. At wala rin cremation from October 31 to November 2. Wala rin suspended din ang paglilinis, mausoleum repairs at saka construction mula October 25 to November 2. Ang starting tomorrow. Oo nga. Ang paggamit ng cutting tools and sharp equipment ay bawal during this period. Ayan. Yung mga maga na pumunta. Ako nga plano ko pumunta na agad-agad eh. Pero tsaka niisip ko baka dulap ni. At mas mahirap yan. Baka biglang umulan next week. Ako, wag dahil naman sana. Dahil di po ba pag panahon ng pagganyang week ng undas, bigla-bigla nilang umuulan. Para may si Salome, nasa Salome. Nasa na si Salome? Salome! Nagbabakasyon sa Batanes. Pagbati muna, greetings muna bago yung ibang pag-uusapan po natin. Good morning kay Preciosa de la Cruz, Sir Jojo Bauson, na imbag nga bigat kanyayo, Kastamat Kini, Ernesto Mosada Jr. at Chikora Aquino at Kuya Marjan sa may Barangay Tabang at sa iba pa. Ayan. Kay Marie at kay Nino sa Lingayen, kay Ariel Tirao, Ariel Awanan Bandong, Sir Napoleon ko, good morning. Madam Roseke, magandang umaga. At saka nakita ko, Ma'am Arlene Gonzalez dyan sa Australia, no? Magandang good day sa inyo. Si Sana Mati, good morning. Sabi niya dati and good daw. Luck. Maski daw nakahiga siya natutulog, naririnig niya yung pangalan niya, ngayon hindi na. Si Doc Johnny Galvan, na suki din natin, good morning din. At saka siyempre Mamata and Company, Mamata and Tropa. Mamata and Tropa. At saka si Madam Rose, at saka si Kuya Benjitan. At siyempre si Amigan Grace Matro, at saka si Nanay Dading na bising nagtatanim. Yung aking mga yung ating mga halamang herbal. Yung mga herbal na natin, na halaman natin. Si Katuloy Ken, si Katuloy source of, si Katuloy saliwan ko. Saliwan ko'y libre. Okay, ito yung may nakita kasi akong post na magsisimula na raw isulat yung mga rate ng supply, singil sa sleep ng mga singilan sa inpatient sa Pangasinan Provincial Hospital. Sino naman author niya? So, kailangan daw tumayo mag-isa ang PPH, hindi nasusuportahan ng probinsya ang PPH in terms of funding, at ang pangunahing target ngayon ay palakihin ang kita o kita nito. So, mababang kita at kakulangan ng pondo ay magre-resulta sa limitadong sweldo ng mga empleyado. Sa makatuwid, ang pagwawakas ng kontrata ay hindi maiwasan. Sige, parang matatanggalan sila ng trabaho, no? Yun. Pero ito na nga yung dinidiscuss din natin kahapon, di ba? Tungkol ito dun sa ang mga ospital ay sasailalim sa silong ng Business Economic Enterprises o Enterprise. Pero pinaliwanag na rin natin kahapon pa na hindi mai-stop hindi napuputol yung pagpopondo ng provincial government sa mga ospital. Actually, mas lalo nga itong dadagdagan pa. Yun yung target ng governor, dadagdagan yung bilang ng ospital. Mas lalong inaayos. Ayan. Oo, tsaka inaayos, ini-improve. Yung 14 na hospital ng probinsya ng Pangasinan, ang target ni governor, dagdagan pa ng 10. Meron ng isa, tinatayo na dyan sa bayan ng Alcala, Community Hospital. Pero yung nga rito, yung pinupunto natin dito, yung sinasabi nga nila na magsisimula na isulat ang mga rate, supply, singil, sa singilan, tuloy ang zero balance billing para sa basic accommodation wards sa mga pagamutan ng lalawigan. Sa mga basic accommodation wards, lahat ng Pangasinense mabibigyan ng sapat, dapat may kalidad at patas na pagtrato sa pasyente sa ilalim nga ng Business Economic Enterprise. Ito nga yung sinabi nga natin kahapon na may pondo, pero yun nga, magsisimula na silang parang kumbaga yun nga, tama rin naman yun. Parang tatayo sa sarili nilang mga pa kasi nakaseparate na yung parang kumbaga meron na silang sariling finance department na ganon, pero hindi na puputol doon sa unang bugso ng yung yearly kasi merong kinukuha silang budget, diba? Merong inilalaan. Nag-allocate ng budget. Yan, may inilalaan ang provincial government sa bawat departamento kasama na sa health. Hindi na-stop doon kasi yung pati yung kung kulang,
Hindi ibig sabihin na kulang, bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi. Tuloy pa rin yung pag-alalay syempre ng provincial government. Parang ano lang sila ang na-imagine natin parang government-owned and controlled GOCC corporation. Pero Parang ganon. suportado pa rin ng gobyerno. Pero hindi suportado ng provincial government. Pero hindi siya actually ganon. Parang ganon lang yung magiging sistema. Pero kasi at the end of the day, sabi nga, at the end of the year pala, at the end of the day, yung whatever kita ng provincial hospital, papasok din lahat yun sa sa kaban ng provincial government. So parang inaayos lang nila yung bawat bawat departamento. About establishmento ng provincial government. Wala pong katotohanan yan na puro kita na lang ang iisipin. Siyempre nga number one yung pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at yung nga sabi nga ni Governor mas madadagdagan yung mga nurses, doctors na kakailanganin. Kasi yung pinalalabas dito, ayun, mababang kita, kakulangan ng pondo, magresulta sa limitadong sweldo ng mga empleyado sa makatwid pagwawakas ng kontrata ay hindi maiwasan. So para matatanggalan. Ang aga-aga namang yung paninira. Sana ang gawin ay sila mismo itong maninira, pag-aralan din nila at yung ipresenta nila ay yung makakabuti. Sa bagay, pinipresenta, makakabuti sa kanila dahil sila ang kumikita. Eto, bagamat papunta na raw yung 14 na pagamutan ng Pangasinan sa Silungan Economic Enterprise. Pero hindi pa hindi pa naman na-implement yun. Tsaka plano pa lang yun. Gagawa pa ng ordinansa ang sangguniang palalagwigan patungkol doon. Hindi porke nabanggit na i-present na ay agad-agad po yan. May proseso pa rin po yan. Although meron na yung ipinasa nung kamakailan na sa ilalim sila sa Economic Enterprise para sa mas magandang serbisyo, ilalaan kung saan magkakaroon nga ng option sa pagpipilian ng serbisyo ang mga pasyente. So, yung mananatili ang pagpondo ng lalawigan sa mga pagamutan. Ayun, klaro. At saka noon mananatili ang pagpondo ng lalawigan sa mga pagamutan. Noon pa man, from the very start, yung first term, and even before na umupo si Governor Ramon Gico III, number 1 na sa kanya ang kalusugan, yung health. Dahil sabi nga, health is wealth. Kapag malusog ang mga Pangasinense, magiging malusog. Yung chain reaction ba, magiging malusog ang ekonomiya ng Pangasinan dahil syempre makakapagnegosyo yung mga tao, makakapagtrabaho sila. Kanya naman, ganun na lang yung health program ng ating probinsya. Kaya nga meron i-konsulta. Oo, yan yung unang tinutukan at tinututukang programa ng administration ni Governor Ramon Gico III. Ayan. Yun. Ang pagpapasailalim sa economic enterprise ay upang may bigay nga hindi kalidad na serbisyo o sabay sa serbisyo ng isang pribadong hospital para sa mga nagbabayad ng mga pasyente. So kung ano man yung natatanggap ng mga paying patients, kasi meron nga sa mga hospital may mga private rooms. Ayun. So, pareho din lang daw yung serbisyo na matatanggap nila. Kailangan rin magkaroon ng dagdag ng kita nga, syempre, yung pagamutan ng lalawigan para upang hindi lamang nakaangkla sa mga nakukuhang tulong at PhilHealth. Yun. Kasi nga nung unang pasok nila ni Governor, nakita ka talaga nila zero. As in, lugi talaga yung mga ospital. So, kailangan talagang ayusin. Kasi kung palaging lugi at mamimaintain yung lugi, ang ending nun, closure. O kaya yung poor service, mababawasan ng empleyado. Yan yung sinasabi nila na mababawasan kung mababa ang income. Oo. Pero yung no balance billing para sa mga sa mga wards, tuloy-tuloy pa rin po 'yon. Basta alalahanin po palagi, kahit saang ospital yan, government o private, kung pinili niyo na yung inyong pasyente ay ilagay nyo sa private room, natural, may bayad po yun. So, nasa 20% pa din ang nakalaang pondo ng lalawigan para sa mga pagamutan ng Pangasinan sa kabuang budget ng lalawigan sa 2026. So, kung 1 billion, kunwari lang 1 billion, pero hindi 1 billion, di ba? 20% doon ang mapupunta sa pondo para sa mga pagamutan ng Pangasinan. So kung 5 billion, 20% pa rin doon. So ganun kalaki po yung pondo na nakalaan para sa mga hospitals. Pero basta yun po, patuloy po yung zero balance billing. Ayan, covered din po kayo ng PhilHealth, covered kayo ng Gikonsulta. In fact, magpa-enroll kung hindi pa kayo enrolled,
nung nakaraan, magpa-enroll na kayo. Yung gikonsulta, yun po yung inisyatiba o ano tawag to? Incentive na binibigay para lang kayo magpa-register. Yeah, para kayo magpa-register sa e-consulta. At saka magpa-check up every year. Yan. Ayan. Para kapag registered na kayo, pwede na kayo magpa-check up every year. Ayan. And sa susunod, pa-check up kayo ulit, meron pa rin yon. Yung inyong pamasahe, pwede nyong ipalista, ipa-check up lahat ng miyembro ng inyong pamilya. So yung paninira na patungkol dyan sa health program ng probinsya, tignan nyong maigi dahil kawawa naman kayo kung kayo ang makikinig, tapos negative yung pumapasok sa isip nyo. Kung maririnig nyo lang at makikita nyo yung mga ginagawa ng ating gobernador, ayan po ay para sa kapakanan ng mga Pangasinense in general, as a whole, para sa atin lahat. Ayan. Pero good morning muna kina Sir Napoleon Colin Coronel, Dan Ramos, Rafael Acosta, Mangalyag, Ernesto Musada, Estrella Carmelo, Glory Sanchez Maramba, yun nga si Arlene nga, tsaka Arlene Bautista, hello, Dennis Pasawa, tsaka Ifar Rocam. At tsaka good morning din sa lahat nating mga kasamahan sa Innerville Club of Downtown Dagupan. At good morning po sa mga taga Pugaro. Ayan, see you po. Okay, so mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Nantabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami nyo nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus International